Amen. Is everyone happy to be in the house of the Lord? Amen. It's always a joy, amen, to come before His presence. And we don't just come, we come with expectation. As Brother Branham said, that God gives us what we expect. Amen. And do you believe that the Lord is here? Amen. So this service is not ordinary because of His presence among us. Amen. So we've got to be conscious of His presence in our midst. Turn your Bible in the book of Song of Solomon. Song of Solomon is parang it's a love story between the bridegroom and the bride. So, nais kong basahin dito sa Song of Solomon, chapter 4, verse 16. Sabi dyan, "Awake, O north wind, and come, thou south. Blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits." Can we read it together? "Awake, O north wind, and come, thou south. Blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits." Amen. Those are words we utter to our lover. So tayo manalangin sa Panginoon. Praise God. Lord Jesus, we acknowledge your presence in this place, and we reverence your presence, Lord. Because in your presence there's fullness of joy, there's strength. I know, Lord, that this service is not ordinary because you are here. It is special because your presence is here among us. And we want to be conscious of that, Father, that may they see not a person, not me speaking to them, but it's you speaking through your servant. Because thou art the great shepherd that takes us to the green pastures. Ikaw ang nagpapakain, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng mensahe. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na ikaw muli ay mangusap. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. That's why your servant is very dependent on you. And I just pray that you would speak to the hearts of your people. Even those who would hear online, I pray, Lord, that you would also speak to them, Father. We love your word, Father. We love the Holy Spirit. And we long, Lord, for a greater manifestation of your Spirit in our lives. Without your Spirit, Father, we are nothing. So, Father, once again, I ask for your divine leading and guidance on all the things that are to be said. Speak to us, Father. These we ask in Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. You may have your seats. God bless you. It says here,
Awake, O north wind, and come thou south. Blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits. Now I'd like to preach on the message I entitled, Lord, blow upon your garden. Lord, blow upon my garden. So that will be our title. Lord, blow upon my garden. Now, ngayong umaga, I want us to picture something beautiful. Now, isipin niyo na naglalakad kayo sa isang magandang hardin sa umaga. The grass is green, the flowers are blooming, the air is fresh. So everywhere you look, there is beauty. Everywhere you breathe, there is fragrance. Now, napakasarap na manatili sa lugar na ganon. Now, imagine another garden. The gate is hanging loose. The weeds are everywhere. The flowers have withered. The ground is dry. There is no fragrance, no fruit, no beauty. So pareho silang tinawag na hardin, pero magkaiba ang kalagayan. One delights its owner, the other disappoints him. Na mga kapatid, the Bible often compares our spiritual life to a garden. Not a factory, not a battlefield, not even a building, a garden. Now, bakit? Because a garden is a place where life grows. A place that is cultivated. A place that receives constant care from its owner. Alam nyo, hindi gumaganda ang garden ng kusa. Hindi ito namumunga ng aksidente. Ibig sabihin, may nagtanim, may nagdidilig, may nag-aalis ng damo, may nag-aalaga araw-araw. At higit sa lahat, mayroong nagmamay-ari nito. And that is exactly what God has done in every believer's life. Bago tayo nakakilala sa Panginoon, masasabi ko na hindi hardin ang ating puso. It was a wilderness. Dry, barren, lifeless. Full of weeds called sin, pride, anger, lust, fear, unbelief. Pero isang araw, dumating ang Panginoong Hesus. Hindi siya dumating para lang patawarin tayo. He came to transform us. Hindi lang niya nilinis ang ating puso, ginawa niya itong hardin ng Diyos. But here is something that touched my heart as I studied this message. Notice that the bride does not say, Lord, plant another garden. Hindi ganun yung panalangin niya. He doesn't say, Lord, give me different flowers. She doesn't even pray, Lord, give me more fruit. Instead, she prays something very unusual. Ang sabi niya, blow upon my garden. Why? Because the flowers are already there. The fruit is already there. The spices are already there. But nothing is flowing out. Ibig sabihin, tahimik ang hardin, may buhay, pero walang halimuyak. May bulaklak, pero walang samyo. May bunga, pero parang walang freshness.
And I wonder if that describes some Christians today. You still come to church, you still read your Bible, you still pray, you still sing worship songs, people still call you brother, people still call you sister, but something has happened inside. The passion is no longer what it used to be. The joy is not as fresh. The love is not as warm. The burden for souls have become lighter. The fire become only glowing embers. Now, hindi ka naman umatras sa Panginoon, pero parang may katahimikan sa harden ng puso mo. The flowers are still there, but no fragrance is being released. And here's the beautiful truth. The bride did not try to manufacture the fragrance herself. Hindi niya pinilit, hindi niya ginawa sa kanyang sariling lakas. Now she knew something very important. Only God can release what He planted. Okay. Ang Diyos lamang ang pwedeng mag-release ng bagay na kanyang tinanim. Kaya panalangin niya ay hindi, Lord, look at my garden. Ang panalangin niya, Lord, blow up my garden. Or blow upon my garden, should I say. Na mga kapatid, marahil iyan ang panalangin na kailangan nating dalangin ngayong umaga. Hindi lang, Lord, bless me. Hindi lang, Lord, make me successful. Hindi lang, Lord, enlarge my ministry. Kundi, Lord, breathe on my heart again. Breathe on my heart again. Blow upon my garden. Awaken what has become dormant. Stir what has become stagnant. Revive what has become ordinary. Let the fragrance of Christ flow out of my life once again. Panginoon, hipan mo ako, parang halimuyak ang bango ay lumabas sa akin. Because here's a truth we must never forget. God did not save us merely so we could just go to heaven someday. God saved us so that our lives would become a garden where He delights to dwell. A garden that reflects His beauty. A garden that releases the fragrance of Christ. And a garden where the beloved Himself finds joy. And that brings us to our first truth. God turned a wilderness into a garden. Now, basahin natin dito sa Isaiah 51 verse 3. Ang sabi dito, for the Lord shall comfort Zion. Zion is the type of the bride. For the Lord shall comfort Zion, and He will make her wilderness like Eden. Oh, I love that. God will make the wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Now, mga kapatid, before we can pray, Lord, blow upon my garden, there is another question we need to answer first. Now, how did the garden get there in the first place? Paano nagkaroon ng garden doon? Now, because the truth is, there was a time when there was no garden. There was only a wilderness. Now, the Bible never describes our old life as a beautiful garden. Hindi nilarawan ng Biblia na ang ating buhay noon, nang tayo mga unbeliever pa, na isang magandang harden. No. It describes it as a wilderness. Dry, barren, lifeless, without God, without hope.
Na mga kapatid, iyan ang larawan ng bawat isa sa atin bago tayo nakakilala sa Panginoon. Na maaring magandang buhay. Maaring magandang buhay ng iba sa paningin ng tao. May magandang trabaho, may negosyo, may pinag-aralan, may magandang pangalan. Pero kung wala si Kristo, wilderness pa rin ang puso. Maaring puno ang bulsa, pero walang kapayapaan. Maaring maraming kaibigan, pero walang tunay na kagalakan. Maaring reliyoso, pero walang buhay ng Diyos. Because only God can turn a wilderness into a garden. Alam ba ninyo na ang Biblia ay nagsimula sa isang hardin? The Garden of Eden. Everything there was beautiful. Everything was perfect. Everything was alive. And most importantly, God walked with man. Araw-araw may fellowship ang tao at ang Diyos pagkat in the cool of the day, bumababa ang Diyos para makipag-usap o makipag-fellowship kay Adan at sa kanyang asawa. Walang takot, walang hiya, walang guilt, walang separation. Pero nang pumasok ang kasalanan, everything changed. Hindi lang nasira ang hardin, amen, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang dating lumalakad kasama ng Diyos, nagtatago na sa likuran ng mga puno. Ang dating may kapayapaan na puno ng takot. Ang dating may buhay na pasok ng kamatayan. Mga kapatid, sin always turns a garden into a wilderness. But I tell you what, but God is a restorer. Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos because the story did not end in Genesis 3. Isaiah gave us a wonderful promise. He said, He will make her wilderness like Eden. He will make her wilderness like Eden. Notice, hindi sinabi ng Diyos, I will decorate her wilderness. Hindi sinabi ng Diyos, I will improve the wilderness. Ang sabi niya, I will make her wilderness like Eden. In other words, God doesn't merely improve people. Ang Diyos hindi niya lang ini-improve ang tao. He doesn't merely improve people, He transforms people. Mga kapatid, ang Christianity ay hindi self-improvement. Hindi ito pagiging mas mabait lang. Hindi ito pagbabago ng reliyon. Hindi ito pagdagdag lang ng kaalaman sa Biblia. No! It is receiving a brand new life from God. Kaya sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, hindi sinabi, some things become new. Anong sabi dyan? All things became new. Hallelujah! Salamat mga kapatid, binago tayo ng Panginoon. Yung dating wilderness, naging Eden. Now imagine, bumili ka ng isang lupa na 30 taon nang walang nag-aalaga. Sa pagpasok mo, puro damo. Puro tinik. May mga basag na bote. May mga ahas na gumagala-gala. Nagkalat ang basura. So halos wala kang makitang magandang bahagi ng lupa. So kung titingnan mo, parang wala ng pag-asa.
Pero dumating ang isang mahusay na gardener. At unti-unti niyang nilinis ang lupa. Binunot niya ang mga damo. Inalis niya ang mga tinik. Inaro niya ang matigas na lupa. Nagtanim siya ng bulaklak. Naglagay siya ng mga punong kahoy. Diniligan niya araw-araw. At pagkatapos ng ilang buwan, bumalik ka. At hindi mo na makilala ang lugar. Ang mga paru-paru ay lumilipad. Butterflies are flying. Flowers are blooming. Children are walking around. They are playing around. The whole place is filled with beauty. So what made the difference? A gardener came. A gardener came. Mga kapatid, that's our testimony. Mga kapatid, hindi ikaw ang nagbago sa sarili mo. Hindi ikaw ang nagbunot. Hindi mo nabunot ang sarili mong kasalanan. Hindi mo nabago ang sarili mong puso. Mga kapatid, Jesus came. Jesus came into the abandoned field of your life. At nang siya'y dumating, hindi siya natakot sa dumi ng ating nakaraan. Hindi siya nadiri sa kasalanan natin. Hindi siya umatras dahil wasak na ang iyong buhay. Bagkus siya mismo ay yumuko upang gawing hardin ang dating ilang ng puso mo. Salamat at binago tayo ng Panginoon. Salamat at dumating ang mahusay na hardinero. May isang bagay na napakaganda sa Biblia na gusto kong ibahagi sa inyo. Pagkatapos mabuhay magmuli ni Kristos, inanap siya ni Mary Magdalene. At na makita niya si Jesus, alam ba ninyo kung anong inakala niya? Akala niya ay gardener siya. Sabi sa John 20:15, she supposing him to be the gardener. Now, of course, Jesus was not literally the gardener. Pero sa tingin ko, napakagandang larawan nito. The first Adam lost the garden. The last Adam came to restore it. The first Adam brought sin. The last Adam brought life. The first Adam hid from God in a garden. The last Adam died and rose again so that God could once again dwell with men. Now, mga kapatid, isn't that beautiful? The reason Christ is still walking among gardens today. Si Kristo ngayon ay naglalakad pa rin sa hardin. Hindi na sa Garden of Eden, kundi sa hardin ng puso ng bawat mananampalataya. Na mga kapatid, habang tumatagal tayong naglilingkod sa Panginoon, may isang bagay na hindi dapat nating makalimutan. Huwag nating kalilimutan kung saan tayo hinugot ng Panginoon. Some of us were slaves to sin. Some were controlled by anger. Some were addicted. Some were immoral. Some were full of fear. Some looked successful outside but were empty inside. Pero tinan niyo ang ginawa ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya lang tayo pinatawad, binago niya tayo. Hindi lang niya tayo nilinis, ginawa niya tayong hardin ng Diyos. Kaya habang tumatagal tayong Kristiyano, habang tumatagal ang ating paglilingkod bilang Kristiyano, mas lalo tayong dapat magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, hindi dapat mawala ang ating paghanga sa biyaya ng Diyos. Alam niyo kung bakit?
Because every beautiful garden has a story. Ang bawat magandang hardin ay merong kwento. Before there were flowers, there were weeds. Before there was fruit, there was barrenness. Before there was fragrance, there was corruption. Before there was Christ, there was only sin. Pero salamat sa Panginoon, pagkat binago niya tayo. Ang dating ilang, ang dating wilderness, ang dating disyerto ay naging hardin ng Diyos. But here's the question. Now that God has transformed the wilderness into a garden, what does He expect? What does He expect to grow there? Ano bang hinahanap ng Diyos sa hardin na Kanyang itinanim? Now, hindi niya tayo iniligtas para manatiling walang bunga. Because every garden has a purpose. And that brings us to our second truth. Every garden is planted to produce something. Basahin natin muli ang ating text, yung bahagi ng ating text, dito sa Song of Solomon 4:16. Yung huling bahagi. Ang sabi diyan, let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits. Now, mga kapatid, let me ask you a simple question this morning. Bakit ba nagtanim ang isang tao ng hardin? Now, hindi lang para magkaroon siya ng magandang tanawin. Hindi lang para masabing may garden siya. A gardener plants because he expects something to grow. In other words, he expects flowers, he expects fruit, he expects fragrance. Why? Because every garden has a purpose. At ganito rin ang Diyos sa atin. Noong iniligtas ka niya, hindi lang para maligtas ka sa hatol o sa impyerno. He saved you so that your life would bear fruit. Kaya sinabi ni Jesus sa John 15 verse 16, ang sabi niya, ye have not chosen me, but I have chosen you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Now, napansin ba ninyo? Hindi sinabi ni Jesus, I chose you just to attend the church. Hindi niya sinabi, I chose you just to know the Bible. Ang sabi niya, I chose you to bring forth fruit. Now, mga kapatid, God did not save us just to change our destination. No, He saved us to change our character. Unti-unti niyang binabago ang ating pagkatao upang maging katulad tayo ni Kristo. Tama ba? So what kind of fruit God is looking for? Ano ba ang bungang hinahanap ng Diyos? Now dito sa Galatians 5:22-23, it gives us the answer. Ang sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Now notice something very important. Hindi sinabi ni Pablo, the gifts of the Spirit. Kundi sabi niya, the fruit of the Spirit. Because there is a difference. Gifts reveal God's power. But fruit reveal God's character. God's nature. Ang gifts ay maaaring makita sa ministry. Pero ang fruit, nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Diba? Maaaring magaling kang mangaral, pero impatient ka sa bahay.
Maaring ginagamit ka ng Diyos, pero hirap kang magpatawad. Na mga kapatid, God is not only interested in what we do for Him. Mas interesado siya sa kung ano ang nagiging pagkatao natin habang naglilingkod tayo sa Kanya. Because ministry can impress people, but character glorifies God. Let me say this, gifts attract people, but fruit convinces people that Christ is real. Maraming tao na-attract sa gift, pero ang bunga, ayan ang magkukumbinsi sa tao na si Kristo ay buhay at tunay sa buhay mo. Napakaganda yan, di ba? Di ba? Your singing may attract people. Your preaching may attract people. Di ba? Your testimony may inspire people. But it is your daily life, your humility, your love, your forgiveness, your kindness that convinces people that Jesus is truly living in you. Hindi sa regalo, hindi sa gifts na malalaman ng tao na ang Diyos nananahan sa iyo, kundi sa bunga na lumalabas sa buhay mo. Mga kapatid, gawin nating personal ito. Kung kasama ka ng pamilya mo, ano ang naamoy nila? Ang halimuyak ba ni Kristo? O ang halimuyak ng pagiging mainitin ng ulo? Kapag nasa trabaho ka, nakikita ba ng mga ka-office mate mo, nakatrabaho mo, nakikita ba nila ang peace, ang kindness, ang patience, at humility? Because the first people who should experience the fragrance of Christ are the people who live and work closest to us. Kung may mga tao na unang makaamoy, amen, ng mabagong samyo ni Kristo sa buhay mo, ayun ang pamilya mo at yung mga taong lagi mong nakakasama. Mga kapatid, hindi sapat na maging mabait lang tayo sa loob ng church. Because God wants the fragrance of Christ to follow us wherever we go. Saan man tayo, mga kapatid, susunda sa amen, kasama natin ang bango ni Kristo. Kaya sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2:14-15, ang sabi niya dito, make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savor of Christ. Now, napakandang larawan nito. Hindi sinabi ni Pablo na sa church lang. Ang sabi niya, in every place. Ibig sabihin sa bahay, sa opisina, sa paaralan, sa negosyo, kahit saan tayo dalhin ng Diyos, dapat may naiiwang halimuyak ni Kristo. Now, ang mga spices sa hardin, such as faith, love, hope, patience, meekness, at iba pang Christian graces, ay hindi lamang kalugod-lugod sa Diyos, kundi naging pagpapala sa mga tao sa paligid natin. Now, tulad ng mabangong hardin na tahimik na pinupuno ang hangin ng samyo, ang isang buhay na puspos ng biyaya ng Diyos ay tahimik ding nakaka-impluwensya sa tahanan, sa iglesia, at maging sa mga hindi nakakakilala kay Kristo. Pero narito ang problema. Maaring nandoon na ang faith, nandoon ang love, nandoon ang joy, nandoon ang mga spices. Pero bakit parang walang lumalabas na halimuyak? Bakit may mga Kristiyano na buhay naman,
pero parang walang freshness. Kumbaga parang walang impact. Parang may buhay, pero tahimik ang harden. Now, iyan ang nais kong talakayang susunod. Balik tayo sa ating text. Song of Solomon 4. Let's read yung middle portion. Ang sabi diyan, blow upon my garden. Blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Now, napansin niyo ba ang panalangin ng bride? Hindi niya sinabi, Lord, lagyan mo ng bulaklak ang hardin ko. Hindi rin niya sinabi, bigyan mo ako ng mga spices. Ang ipinapanalangin niya ay, blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Why? Because the flowers were already there. Yung mga bulaklak nandoon na. The spices were already there. So the problem was not the absence of life, the problem was the absence of fragrance. Kumbaga parang tumatahimik ang hardin. May buhay, pero walang halimuyak. Na mga kapatid, maaaring itong mangyari kahit sa isang tunay na mananampalataya. Hindi ka naman bumalik sa mundo, hindi ka naman tumigil magsimba, hindi ka naman tumigil manalangin, you still love the Lord, you still believe His Word, pero kung minsan, parang may nawala. Hindi na ganoon kasariwa ang prayer life mo. Hindi na ganoon kasaya ang worship mo. Hindi na ganoon ka-excited ang puso mo sa salita ng Diyos. So ginagawa mo pa rin ang tama, pero wala nang dating init ng puso. Na mga kapatid, there is a difference between serving God and serving God with a burning heart. Let me say that again. There is a difference between serving God and serving God with a burning heart. Ayaw ng Diyos na maglingkod lang tayo. Amen. Kunit maglingkod tayo na may init at alab sa ating puso. Now, hindi ito backsliding, Minsan, alam nyo, familiarity lang. Nasanay tayo sa church, nasanay tayo sa preaching, nasanay tayo sa worship, nasanay tayo sa presensya ng Diyos. At ang nakalulungkot, kapag ang isang banal na bagay ay naging ordinaryo na sa atin, unti-unting lumalamig ang ating puso. Isa yan sa kinamumuhian ng Panginoon sa lumang tipan. You are treating the holy things as ordinary, as common. Mga kapatid, kinakailangan laging nandyan ang kasabikan sa ating puso. Na manalangin, na sumamba, na maglingkod sa Panginoon. Pagkat kung bagay-bagay, parang nasanay ka ng ordinaryo na lang, you're losing the value of what you're doing. Now, isipin niyo ang isang harden sa madaling araw. Tahimik. So, nandoon ang mga bulaklak, buhay ang lahat, pero parang wala kang naaamoy. Then little by little, dahan-dahang umihip ang hangin. At biglang napuno ng halimuyak ang buong harden. Ang tanong, saan nanggaling yung samyo? Now, hindi ito galing sa hangin. Nandoon na yun sa bulaklak. Yung bango nandoon na sa bulaklak. The wind simply released what was already inside. Pinawalan lang ng hangin kung anong nandoon sa bulaklak. Na mga kapatid, ganun din ang Holy Spirit. Hindi siya nagtatanim ng bagong buhay. He awakens the life He already planted.
Pagkat binaon niya na diyan, tinanim niya na yung buhay. So he awakens the life he already planted. He revives what has become quiet. He steers what has become dormant. Now, ganito ang nangyari sa Church of Ephesus. Ang sabi ni Jesus, I know thy works, thy labor, and thy patience. Ibig sabihin, ang church sa Ephesus, marami silang good works. Tama ang kanilang doktrina, masipag sila sa ministry. Pero sinabi pa rin ni Jesus sa Revelation 2:4, thou hast left thy first love. Mga kapatid, catch this. God is not only looking at our activity. Ang Diyos, hindi niya lang tinitingnan yung ginagawa natin. Tinitingnan din niya ang affection ng ating puso. Nang ibig sabihin, hindi lang mahalaga ang ginagawa natin, mahalaga rin kung gaano natin siya kamahal habang ginagawa natin yon. Hindi lang mahalaga na naglilikod tayo. Higit na mas mahalaga kung ano ang kondisyon ng ating puso habang ginagawa natin yon. Na hindi tayo napipilitan, ginagawa natin yon pagkat mahal natin ang Panginoon. Now, ang faith, love, hope, patience, at iba pang Christian graces ay parang halimuyak na nakakulong sa loob ng bulaklak. Buhay ang bulaklak, pero hindi naaamoy ang samyo hanggat hindi humihip ang hangin. Now, ganun din ang isang Kristiyano. Marahil naroon pa rin ang biyaya ng Diyos, ngunit kailangan itong gisingin upang makita at maranasan ng iba. Mga kapatid, baka naroon pa rin ang faith mo, pero tahimik na. Naroon pa rin ang love mo, pero hindi na naipapakita sa iyong gawa. Naroon pa rin ang joy, pero natabunan na ng mga alalahanin. Now, the spices are still there. They just need to flow out. Kaya gustong-gusto ko ang panalangin ng bride. Dito sa ating text. Hindi niya sinabi, Lord, give me another garden. Ang sabi niya, awake, O north wind, and come thou south, blow upon my garden. Sa madaling salita, Panginoon, huwag mo hayaang maging stagnant ang buhay ko. Huwag mong hayang maging ordinaryo ang iyong presensya. Huwag mong hayang mawala ang apoy ng puso ko. Amen. Hipan mo ang aking hardin. At iyan ang magdadala sa atin sa pinakapuso ng mensaheng ito. Basahin natin muli. Song of Solomon 4:16, yung unang bahagi. Ang sabi dyan, awake, O north wind, and come thou south, blow upon my garden, that thy spices thereof may flow out. Na mga kapatid, pagkatapos mapansin ng bride na tahimik na ang kanyang hardin, hindi siya humingi ng mas maraming bulaklak, hindi siya humingi ng mas maraming bunga, hiningi niya. Anong hiningi niya? Humingi siya ng hangin. Because she understood something very important. Sometimes God does His greatest work in our lives through the winds that He allows to blow. Now, hindi lahat ng hangin ay pareho. May north wind, may south wind. Magkaibang pakiramdam, pero pare-pareho ang layunin. Now, what is the north wind? Now, sa Biblia, the north wind often speaks of things that are uncomfortable, cold, strong, and sometimes even painful wind. Pagkat sa Israel, ang north wind ay nagagaling sa northern regions na balabundukin.
Kapag umihip yan, malamig and sometimes strong and even painful. Painful wind. Ayan ang north wind. Nag-ibig sabihin, ito ang mga panahon ng buhay na hindi natin hinihingi. May pagsubok, may kabiguan, may paghihintay, may pagkakataon, hindi natin maintindihan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ito ang mga panahon na tinatanong natin, Lord, bakit? Mga kapatid, kung tayo ang pipili, walang gustong dumaan sa north wind. Bakit? Mas gusto natin ang comfort. Mas gusto natin ang convenience. Mas gusto natin ang buhay na walang problema. Pero alam ng Diyos na may mga bagay na natututunan lang sa panahon ng pagsubok. Now, tingnan niyo si Joseph. Hindi siya inihanda ng Diyos sa bahay ng kanyang ama. Inihanda siya ng Diyos sa balon, sa bahay ni Potifar, at sa kulungan. Now, kung ikaw si Joseph, baka sabihin mo, Lord, alisin mo ang hangin na ito. Pero ang sinasabi ng Diyos ay, Joseph, I am not trying to destroy you. I am preparing you for something greater. Mga kapatid, the prison was not punishment. It was a preparation. Pagkat inihanda ng Panginoon si Joseph for a greater work. Kaya yung kanyang north wind, yung kanyang imprisonment, mga kapatid, may layunin ng Panginoon. Pagkat may malaking ipagagawa ang Panginoon sa kanya. A greater work. Now, pero may south wind din. Binanggit niya ni Jesus Christ sa Book of Luke. Ang sabi ni Jesus Christ, kapag nakita niyo yung south wind na umiihip o paparating, sinasabi niyo may init. At nangyayari nga. Why? Because ang south wind, the south wind is different. Because it's warm, refreshing, gentle. Ito ang mga panahon na parang napakadaling maglingkod sa Panginoon. Nandiyan ang answered prayers, open doors, favor, blessings. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon para sa mga south wind moments. Because they reminded us that our Father delights in blessing His children. Ang sabi ni James, every good and perfect gift comes from Him. Lahat na magandang regalo galing sa Diyos. Naniwala kayo dyan? Now, never feel guilty when God blesses you. Just receive it with gratitude. Enjoy His goodness and rejoice in His faithfulness. Now, here's the beautiful truth. Hindi sinabi ng bride, Lord, south wind lang. Ang sabi niya, awake, O north wind, and come, thou south. Bakit? Because she understood both winds accomplish the same purpose. Anong purpose niya? To release the fragrance, to awaken the spices, to make the garden fulfill its purpose. Kapag umihip ang north wind sa buhay ko, mga kapatid, lumalabas ang spices, yung buhay ni Kristo. Kapag umihit mama ng south wind, sabi ko, Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Kailanman hindi ka nagkulang. Itong mga bagay na natatanggap ko sa iyo, hindi dahil sa aking ginawa, kundi sa iyong grasya. Lumalabas ang spices, whether it's north wind or south wind, pagkat ang purpose niyan para lumabas ang halimuyak, ang bango ni Kristo sa buhay mo. Mga kapatid, ginagamit ng Diyos ang parehong blessing at trial. Ang parehong celebration at sorrow upang gawin tayong mas katulad ni Kristo. Now, let me give you a simple picture. Kapag dumaan ka sa hardin ng Sampaguita, sa isang tahimik na humaga,
Nandun ang mga bulaklak. Nandun rin ang halimuyak. Pero kapag walang hangin, halos hindi mo ito mapapansin. Then the breeze begins to blow. At biglang napuno ng samyo ang buong paligid. Now ang tanong, did the wind create the fragrance? No. The fragrance was already there. The wind simply released it. Pinawalan lang ng hangin. Kung ano yung nandoon na sa hardin. Mga kapatid, ganito rin ang ginagawa ng Diyos. Trials do not create faith. They reveal faith. Trials do not create patience. They reveal patience. Kaya sinabi ni James, the trying of your faith. So nandun na yung faith. Hindi yung trial ang mapuproduce ng faith. The trying of your faith. The trying of your faith work at patience. Now, baka may ilan sa ating ngayong umaga, ang panalangin ay, Lord, alisin mo ang hangin. Pero baka ang sagot ng Diyos ay, my child, I am using the very wind to make the fragrance of Christ flow out of your life. Huwag mong ipanalangin na tanggalin ko ang hangin pagkat ginagamit ko yan para lumabas ang halimuyak ni Kristo sa iyong buhay. Now mga kapatid, let this truth remain in your heart. God is often more interested in what comes out of you than in what comes to you. Let me say that again. God is more interested in what comes out of you than what comes to you. Why? Because blessings can change your circumstances, but Christ-like character changes your life. Kaya marahil ang tamang panalangin ay hindi, Lord, remove every trial. Kundi, Lord, if this wind will make me more like Jesus, then blow upon my gardens. Panginoon, kung ang hangin na ito will make me more like my Jesus. Panginoon, paihipin mo lang. Hayaan mo lang umihip ito. Blow upon the garden. Pero may isa pang tanong. Kung ang hangin ay nagpapalabas ng tunay na laman ng hardin, ano ba talaga ang lumalabas sa ating buhay kapag tayo ay dumadaan sa pressure? Now, mga kapatid, kung ang hangin ang nagpapalabas ng halimuyak, may isa pa itong ginagawa. The wind reveals what is really growing inside the garden. Mga kapatid, madalas nating iniisip na kilala natin ang ating sarili. Pero ang totoo, hindi natin lubos na nakikilala ang laman ng ating puso hanggat hindi tayo dumadaan sa pressure. Tama ba? Si Pedro, akala niya okay siya, di ba? Ipagtatanggol kita. No. Kaya kong ibuwi sa aking buhay. That is Peter is speaking without pressure. Pero nung nagkaroon ng pressure, he denied Christ thrice. Sa madalas natin sinasabi, kilala na ko ang ating sarili, pero hindi mo lubos na malalaman kung ano ang laman ng iyong puso hanggat hindi tayo dumadaan sa pressure. Kapag maayos ang lahat, madaling sabihin, I trust God. I have faith. I love everyone. O I have forgiven everyone. Pero kapag dumating ang pagsubok, doon lumalabas ang tunay na kondisyon ng puso. Mga kapatid, the wind is not for God to discover us. Hindi pinapaihip ng Panginoon yung hangin para madiscover niya kung anong laman ng ating puso. Hindi, mga kapatid. Because He already knows what's inside us.
The wind is for us to discover ourselves. Kapag umihip yung hangin, kung ano yung lumabas na amoy doon, para madiskubre natin ang ating sarili. Para madiskubre natin what is lacking in our life, or kung anong mga bagay pa na dapat maituwid sa ating buhay. Now, sinabi ni Jesus sa Luke 6 verse 45, out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Now, ano ang ibig sabihin nito? Kung ano ang laman ng puso, iyon ang lalabas. Ibig sabihin, kapag puno ng faith, faith ang lalabas. Kapag puno ng love, love ang lalabas. Kapag puno ng peace, peace ang lalabas. Pero kung puno pa rin ng bitterness, anger, complaining, iyan din ang lalabas. Why? Because pressure doesn't create what's inside. It simply reveals it. Okay, mga kapatid, yung pressure, hindi niya nililikha kung anong nasa loob. Inilalabas niya lang kung anong nasa loob. Now imagine, for example, you're holding a sponge. Ang ginagamit natin sa paghugas. You're holding a sponge on your hand. Now, habang nakapatong ito, hindi mo alam kung anong laman niya. Tama ba? Pero, pisilin mo. At agad mong makikita kung anong nasa loob. Kung malinis na tubig ang nasa loob, iyon ang lalabas. Kung maruming tubig ang nasa loob, pag pinisil mo, ayun ang lalabas. Mga kapatid, ganito rin tayo. Kapag pinisil tayo ng buhay, ano ang lumalabas? Papuri ba o reklamo? Faith ba o takot? Forgiveness ba o offense? Peace ba o panic? Hindi nilagay ng pressure ang mga iyon sa puso natin. Inilalabas lang niya kung ano ang naroon na. Amen! Kaya mga kapatid, hallelujah! Amen, kapag may pressure complaint ang lumalabas, there's something na dapat makorek sa buhay mo. Amen! Kung may pressure mga kapatid, takot ang lumalabas, mayroon dapat may tuwid sa buhay mo. Pagkat yung pressure, hindi niya nililikha kung anong nasa loob, inilalabas niya lang kung anong nandoon. Hallelujah! Kaya ka may pressure, amen, masigasig ka pa rin sa gawain ng Panginoon. Kahit may problema ka, naglilikod ka pa rin, inilalabas mo lang kung ano ang nasa loob. Diba? Kasi maraming nagsasabi sa Diyos, mahal kita, without pressure. Madaling sabihin yan. But when pressure comes, it would really reveal what's in your heart. Tama ba? Amen. Now, mga kapatid, madalas tayo na nanalangin, Lord, change my situation. At walang masama doon. Pero minsan alam nyo, mas mataas ang layunin ng Diyos. Hindi niya lang gustong baguhin ang sitwasyon, gusto niyang baguhin tayo habang nasa sitwasyon. Because one day, the trial will end. The sickness will pass. The financial problem will be over. But the question is, did the trial make you more like Jesus? Yan ang pinakamahalagang tanong. Kung ngayong umaga, habang nakikinig ka, nakita mo may mga bahagi pa sa puso mo na kailangan ng Panginoon, huwag kang mawala ng pag-asa. Because the gardener has not given up on his garden. Hindi sumuko ang ating gardener sa kanyang hardin. Ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa atin, siya rin ang magtatapos nito. Amen? Amen. Hindi niya iiwan ang kanyang hardin. Patuloy niya itong didiligan.
Patuloy niya itong lilinisin. Patuloy niya itong aalagaan. Because every garden under the care of the master gardener has a beautiful future. At kapag unti-unti nang nagbubunga ang harden, may isang napakagandang pagbabago na nangyayari. Ulitin ko, kapag unti-unti nang nagbubunga ang harden, may isang napagandang pagbabago na nangyayari. Pagkat hindi na ito tinatawag na my garden. Unti-unti nating naunawaan, Lord, this has always been your garden. Itong susunod natin pag-uusapan. Balikan natin yung ating text. Let me read the last part. Anong sabi dyan? Sabi niya, let my beloved come. Anong sabi dyan? Into His garden and eat His pleasant fruits. Na mga kapatid, have you noticed something very beautiful in this verse? Sa simula, ang panalangin, ang sabi ng bride, blow upon my garden. Tama ba? Pero pagkatapos humihip ang hangin, pagkatapos lumabas ang halimuyak, iba na ang sinabi niya. Hindi na my garden, kundi sabi niya, let my beloved come into His garden. So from my garden to His garden. Now, napakaganda ng pagbabago. Hindi naman nagbago ang harden. Ang nagbago ay ang kanyang pananaw. Unti-unti niyang naunawaan, ang harden ay hindi pala talaga sa kanya. Ito ay pag-aari ng kanyang minamahal. Na mga kapatid, iyan ay isang tanda ng spiritual maturity. Habang lumalalim ang ating relasyon kay Kristo, alam nyo, mas kaunti ang salitang may. At mas madalas nating sabihin, Lord, everything belongs to you. My life, no. Your life working in me. My ministry, no. Your ministry entrusted to me. My future, no. Your purpose for my life. And the closer we walk with Jesus, the less we see or the less we live for ourselves. Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 6:19 to 20, ye are not your own. Ye are not your own, for ye are bought with a price. Now, napakalalim ng katotohanan iyan. Kung hindi na ako ang nagmamayari, ibig sabihin, hindi na ako ang masusunod. The owner has every right to direct my life. Kung sinabi niya, magpatawad, magpapatawad ako. Kung sinabi niya, wait, maghihintay ako. Kung sinabi niya, serve, maglilikod ako. Why? Because the garden belongs to Him. Siya ang may-ari. Na mga kapatid, one day we will stand before the Lord. Hindi ko iniisip na ang unang itatanong niya sa atin, oh, how successful were you? Or how many people knew your name? Sa tingin ko, ang pinakamahalagang tanong ay, were you faithful with what I entrusted you? Were you faithful sa bagay na pinagkatiwala ko sa iyo? Because His garden has never belonged to us. We are simply stewards of what belongs to Christ. Tayo lang ang namamahala. We are just stewards ng bagay na kay Kristo. Now, I love what John the Baptist said. Ang sabi niya sa John 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Alam niyo mga kapatid, ayan ang isang language, or I could say, ayan ang language ng isang mature na Kristiyano.
Mas gusto nilang makita si Kristo kaysa makita ang sarili nila. Tama ba? Mas gusto niyang marinig ang pangalan ni Kristo kaysa pangalan niya. Mas gusto niyang maitaas ang kaharian ng Diyos kaysa sarili niyang reputasyon. Church, that is the journey from my garden to His garden. Amen! Habang lumalago tayo, nakita natin lahat ng mayroon tayo ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Kaya lahat lahat ng nangyayari sa ating buhay, we are very careful to give God the glory pagkat lahat ay nagmula sa Kanya. At kapag dumating tayo sa puntong yon, may isa na lamang tayong hangarin. Hindi na, Lord, bless my plans, kundi, Lord, come and enjoy what your grace has produced in my life. Kaya ang huling panalangin ng bride ay hindi na, blow upon my garden, kundi, let my beloved come into His garden and eat His pleasant fruits. Na mga kabatid, iyan ang pinakadakilang layunin ng buhay Kristiyano. Hindi lamang mamunga, kundi maging kalugod-lugod sa ating minamahal. At iyan ang huling katotohanang iiwan sa atin ng tekstong ito. Basahin muli natin. Solomon 4:16. Ito yung huling bahagi. Anong sabi diyan? Let my beloved come into His garden and eat His pleasant fruits. Na mga kapatid, this is the reason for everything we've been talking about today. This is the reason God planted the garden. This is the reason He patiently removed the weeds. This is the reason He watered it. This is the reason He allowed the north wind and the south wind. This is the reason He cultivated our lives year after year. So that one day, the owner Himself could come into His garden and enjoy what His grace has produced. Alam nyo, sometimes we become so busy working for God that we forget to spend time with God. I experienced this. Minsan abala tayo sa ministry, abala sa choir, abala sa ushering, abala sa pagtuturo, abala sa outreach, abala sa pagpaplano, at lahat ng yun ay mabubuting bagay. Pero posible palang maging busy ka sa gawain ng Diyos habang napapabayaan ang pakikisama mo sa Diyos. Alalahanan niyo ang church sa Ephesus. They had works. Sabi ng Panginoon, I know thy works, thy labor, and thy patience. They had works, labor, patience. They have sound doctrine. They hated the false teaching because they were taught well by Apostle Paul. Pero sinabi pa rin ni Jesus, Revelation 2:4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Namasdan nyo, hindi sinabi ni Jesus, you stop working. No. They never stop working. They stop loving like they used to. Now mga kapatid, Jesus doesn't only want your hands. He wants your heart. Hindi lang kamay niyo ang gusto ng Panginoon, nais ng Panginoon yung puso niyo. And here's a thought that really humbled me.
God does not need anything from us. He is God. He owns the cattle upon 1,000 hills. The silver is His. The gold is His. The heavens are His. The earth is His. Then why does He come to the garden? Not because He lacks something. He comes because He delights in fellowship with His people. Kaya ang Diyos pumupunta sa harden pagkat nais niya ng fellowship with His people. Now, isn't that beautiful? Ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob, nais bumisita sa harden ng puso mo. Now, hindi para tingnan kung gaano ka kagaling. Hindi para humanap ng mali, kundi para magkaroon ng fellowship sa iyo. Because God loves fellowship. God loves communion. Now, this verse immediately brings us back to another garden, the Garden of Eden. Every day, God walked with Adam and Eve. Ang Diyos mismo ang bumababa in the cool of the day to fellowship. Pagkat ayun ang nais ng Diyos. Before there was any creation, there was loneliness in God, merong kalungkutan sa Kanya. He wants fellowship. Kaya nang nilikha niya si Adan at Eva, amen, bumababa siya araw-araw in the cool of the day for what purpose? To fellowship with His children. So imagine that, the Creator walking with His creation. Hindi sila ang unang nagpunta sa Diyos. Ang Diyos ang lumakad papunta sa kanila. That was always God's desire. He desires fellowship. He desires communion and relationship. Ngunit pumasok ang kasalanan. At anong unang nawala? Ang unang nawala, hindi ang harden. Ang unang nawala ay fellowship. Nagtatago si Adan, nagtatago si Eva. The relationship was broken. But praise God, because Jesus came. At ang ginawa ni Jesus ay hindi lang pagbibigay sa atin ng ticket papunta sa langit, ibinalik niya ang nawalang fellowship. Kaya sinabi ni Jesus, John 10 verse 10, I am come that they might have life. Now, not merely existence, but communion with God. Another garden. Now, isn't it interesting? The Bible begins with a garden. Then Jesus prayed in another garden, Gethsemane. There He surrendered His own will. Ang sabi niya, not my will, but thine will be done. Why? So that one day, our hearts could once again become gardens where God is welcome. Mga kapatid, I don't believe that that's a coincidence. The Bible opens with a garden. The cross passes through a garden. And now Christ desires to dwell in the garden of every believer's heart. May I ask you the most important question of today's message? Now, don't answer me. Answer it before the Lord. If Jesus came into the garden of your heart this morning, will He feel at home there? Would He enjoy what He sees? Kung ba siya mamamasyal sa iyong harden ngayon, o sa kanyang harden, magi-enjoy ba siya sa kanyang nakikita? Would He hear words of thanksgiving or constant complaining? Would He find forgiveness or hidden bitterness? Would He find humility or pride? Would He find love
or coldness? Would he find fresh fruit or old dried branches? Mga kapatid, hindi natin maitatago ang tunay na kondisyon ng ating puso sa Panginoon. People may only see the leaves, but Jesus sees the roots. People hear our words, but Jesus knows our motives. People look at our appearance, but Jesus looks at the heart. I think sometimes we ask the wrong question. Itinatanong natin, Lord, how can you bless me? Maybe today, we should ask another question. Lord, what brings joy to your heart? Panginoon, ano bang nagbibigay ng kagalakan sa iyong puso? Now, according to our text, it brings him joy when his garden bears fruit. It brings him joy when faith remains strong. When love continues to grow, when humility replaces pride, when forgiveness triumphs over offense, when patience overcomes irritation. When the fragrance of Christ fills our homes, not just our homes, but our workplaces, our church, our community. Mga kapatid, there is no greater compliment than this. Your life brings joy to Jesus. Ayun lang nais kong marinig na compliment. If there's any compliment that I want to hear, is that my life brings joy to Jesus. Now, have you ever seen a gardener proudly showing someone his flowers? Sabi, halika kayo, tingnan niyo yung mga bulaklak ko sa hardin. Hindi siya nagsasawang tingnan ng mga ito. Alam niyo kung bakit? Because every flower reminds him of his labor. Every fruit reminds him of his care. Every blossom reminds him that his work was not in vain. Now, mga kapatid, don't you think that the heavenly gardener rejoices when he sees his children becoming more like Christ? Hindi ba nagagalak ang ating hardinero kapag nakikita niya ang kanyang mga anak becoming more like him? Kapag nakita niya ang dating mainitin ng ulo, marunong nang magpigil. Yung dating mapagmataas, mapagkumbaba na. Yung dating mapagtanim ng sama ng loob, marunong nang magpatawad. Ang dating makasarili, natutong magmahal. I believe that the heart of our Father rejoices. Nagagalak ang Diyos. Nalulugod ang Diyos kung makita yan. Not because we perfected ourselves, but because His grace has been working in us. Now, ngayong araw, we have walked through the garden. We saw how God transformed a wilderness into a garden. We discovered that every garden is planted to produce fruit. We learned that God allows the north wind and the south wind. We realized that the wind reveals what is really growing inside us. We surrendered our ownership from my garden
to His garden. And finally, we discovered why all this matters. You know why? Because the beloved is coming into His garden. So the only question left is this. When He comes, what will He find? Kung ang Diyos ay maglagad sa kanyang harden ngayon, ano kaya masusumpungan niya? Ano ang makikita niya? Na mga kabatid, sa buong mensaheng ito, napakagandang pinakita sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo ipinakita bilang isang gusali, hindi bilang isang hukbo, hindi bilang isang organisasyon, kundi bilang isang harden. At alam nating lahat, ang harden ay hindi gumaganda sa isang araw lamang. Araw-araw itong dinidiligan, araw-araw inaalagaan, araw-araw ay may binubunot na mga damo, araw-araw ay may pinuputol na mga tuyong sanga. At minsan, hinahayaan ng may-ari na dumaan ang hangin. Hindi para sirain ang harden, kundi para lalo itong maging mabango. Na mga kapatid, habang nangangaral ako ngayong umaga, isa lang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa puso ko. Ano kaya ang naaamoy ng Diyos kapag siya'y lumalakad sa harden ng puso ko? Ano kaya ang kanyang naaamoy? Hindi ang tanong ay, ano ang tingin ng tao sa akin? Hindi yan ang tanong. Hindi rin, mukha ba akong espiritual? Ang tunay na tanong ay, natutuwa ba si Jesus sa kalagayan ng puso ko? Baka mailan din ngayong nagsasabi, Pastor, parang naging tahimik na ang harden ko. Hindi ka naman bumalik sa dating buhay. Hindi ka naman umalis sa church. Nandito ka pa. Nandito ka pa rin. Nagbabasa ka pa rin ng Biblia. Nanalangin ka pa rin. Pero kung ikaw ay magiging tapat ngayong umaga, aaminin mong hindi na tulad ng dati. Hindi na ganoon kasariwa ang panalangin. Hindi na ganoon kasaya ang pagsamba. Hindi na ganoon kasaya ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi na ganoon kalalim ang uhaw mo sa Kanyang presensya. Na kung ayan ang kalagayan mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Dahil ang gardener, hindi niya iiwan ang kanyang harden. Hindi niya iiwan ang kanyang harden. Aayusin niya. Alam niyo kung minsan akala natin ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero ang totoo, tinatabasan lang pala ng Diyos ang mga sanga na hindi namumunga. Akala natin sinasaktan niya tayo. Pero ang totoo, inaalis niya ang mga damong sumisip-sip ng ating spiritual life. Akala natin napakalakas ng hangin. Pero ang totoo, hinahayaan lang niyang kumalat ang halimuyak ni Kristo sa ating buhay. Mga kapatid, may napagandang katotohanan akong
gustong iwan sa inyo. Hindi sinabi ng bride, Lord, alisin mo ang north wind. Hindi rin niya sinabi, Lord, south wind lang ang gusto ko. Ang sinabi niya, Lord, blow upon my garden. Sa madaling salita, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng kailangan ko. Alam mo ang kailangan ko. Kung kailangan ko ng north wind, Lord, tatanggapin ko. Kung kailangan ko ng south wind, magpapasalamat ako. Basta, Panginoon, huwag mong hayaan tumigil ang paglago ko. Huwag mong hayaang maging ordinaryo lang ang relasyon ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawala ang unang pag-ibig ko. Huwag mong hayaang mawala ang halimuyak ng buhay ko. At higit sa lahat, napaganda ng huling bahagi ng talata, hindi na niya sinabi, my garden, kundi His garden. Mga kapatid, iyan ang tunay na spiritual maturity. Darating ka sa punto ng buhay na masasabi mo, Lord, hindi na ito buhay ko. Ang pamilya ko, iyon na. Ang ministry ko, iyon na. Ang negosyo ko, iyon na. Ang mga pangarap ko, iyon na. Ang mga talento ko, iyon na. Ang oras ko, iyon na. Ang buong buhay ko, iyon na. At kapag dumating tayo sa puntong iyon, doon magsisimulang mararanasan ang tunay na kapayapaan. Dahil hindi na natin kailangan ipaglaban ang sarili natin. Hindi na natin kailangan patunayan ang halaga natin. Hindi na natin kailangan mabuhay para sa sarili nating pangalan. Ang mahalaga na lamang ay maparangalan si Kristo. The musicians, you could come. God wants to walk in His garden today. No, ngayong umaga, gusto kong anyayahan ang bawat isa. Habang kayo nakaupo dyan sa inyong upuan, ay huwag niyong isipin ng ano pa mang mga bagay. Ang isipin mo lang ay ikaw at si Kristo. Ikaw at ang Panginoon. At marahil habang nangangaral ang salita, may mga bahagi ng hardin sa puso mo na itinuturo sa iyo ng Diyos. May mga weeds na kailangan ng bunutin. May mga tuyong sanga na kailangan ng putulin. May mga bulaklak na matagal nang hindi namumukadkad. May mga spices na matagal nang hindi nagbibigay ng halimuyak. At marahil, may mga bahagi sa puso mo na matagal nang hindi napapasok ng Panginoon. Na mga kapatid, huwag nating mahayahayaang matapos ang serbisyo itong service na ito na pareho pa rin tayo.
Kung may kailangan tayong isuko na, isuko natin. Kung may kailangan tayong ipatawad, magpatawad tayo. Kung may kailangan tayong iwan, iwan na natin, kapatid. Kung may kailangan tayong ibalik sa Panginoon, huwag na natin pagbabukas pa. Ibalik na natin ngayon. Habang nakaupo ang bawat ulo, gusto kong gawin nating panalangin ang panalangin ng bride. Hindi ito panalangin ng bibig lamang. Gawin natin itong panalangin ng puso. Panginoon, blow upon my garden. Panginoon, hipan mo ang bawat bahagi ng puso ko. Kung may pride, alisin mo, Panginoong Diyos. Kung may bitterness, maaari bang bunutin mo, Panginoon? Kung may takot, palitan mo ng pananampalataya, O Diyos. Kung may coldness, may panlalamig, Panginoon, painitin mo muli ang puso ko. Bring back that first love, Lord. Kung nawawala ang aking unang pag-ibig, ibalik mo ito. Kung naging ordinaryo na ang presensya mo sa akin, parang ordinaryo na lang pagdalo sa gawain. Ordinaryo na ang ministeryo ko, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, kung kailangan ko ng north wind, tatanggapin ko. Kung kailangan ko ng south wind naman, magpapasalamat ako. Basta, Panginoon, ang hiling ko lamang, kapag lumakad ka sa garden ng puso ko, matuwa ka sa iyong nakikita. Kapag nagsalita ako, maamoy nawa nila si Kristo. Kapag namuhay ako, makita nila si Kristo. Kung lumisan man ako sa mundong ito, ang maiwan ay hindi pangalan ko, kundi ang halimuyak ng Panginoong Hesukristo. Lord, blow upon my garden until my whole life becomes a sweet fragrance for your glory. Panginoong Diyos, maglakad ka sa iyong harden, Panginoon, sa umagang ito. Umikot ka sa iyong harden sa umagang ito. Pagkat alam ko, Panginoon, may mga bahagi ng iyong harden, mga lupang tuyo na kinakailangan babasa. Madilighan ng iyong Santong Espiritu. May mga sanga na kinakailangang putulin. Mga tuyong sanga sa buhay namin, Panginoon, na kinakailangang tanggalin na. Panginoon, maglakad ka sa harden ngayong umaga. Kung may mga damo kang nakikita na kailangang bunutin mo, Panginoon. Bisitahin mo ang harden mo ngayon. Lumakad ka, Panginoong Diyos.
O Panginoon. Panginoon, marami, Lord, sa iglesyang ito. Marahil tuyo na ang lupa. Marahil ang iba'y malapit ng matuyo. Kaya wala nang freshness sa kanilang pananalangin. Marahil ang iba'y wala nang freshness sa pagpupuri. Ang iba'y wala nang freshness sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Panginoon, ito'y hardin mo. Ito'y iglesia mo, Panginoon. Diligan mo sila, Panginoon, na yung banal na Espiritu Santo. Panginoon, cultivate the fallow ground. Basahin mo ang tigang na lupa, Panginoong Diyos. Tanggalin mo ang mga bagay-bagay sa aming buhay na hindi marapat. O Panginoong Diyos, ano kayang nasusumpungan ni Kristo habang siya'y naglalakad sa kanyang hardin ngayong umaga? May mga bagay-bagay ba na kinakailangang matanggal sa hardin? Narito ang Diyos. Kausapin niyo siya, mga kapatid. Mahal niya ang hardin. He could turn a wilderness into a beautiful garden. He could turn a desert into a garden of God. Oh, Panginoong Diyos, diligan mo kami, Panginoong Diyos. Oh, how you long to eat the fruits of this garden. To fellowship with with your own attributes that is produced from our life. Alam ko, Lord, that you love fellowship. Nais mo ng fellowship, Panginoong Diyos. Hindi ito panahon ng panlulupaypay, hindi ito panahon ng panlalamig. Mga kapatid, malapit na tayong umalis. Ito ay paghahanda. Pagkat the Bible said that the wife has made herself ready. Hayaan mo si Kristo'y saliksikin ang iyong hardin sa umagang ito. Kung may panlalamig, bakit hindi mo sabihin sa Kanya, Lord, ibalik mo ang init ng aking paglilingkod sa iyo. Oh, sweep over our soul, Father. Oh, Panginoong Diyos. Consume me, Lord, with the power of your Spirit. Consume